Isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Sa kabanata 56 na pinamagatang ang mga palapalagay. Sa pag-usad at patuloy na pag-inog ng ating buhay, hindi maaalis ang mga opinyon at mga kuro-kuro ng bawat mamamayan. Ang mga nakapalibot na mga nilalang ay nag-iisip ng iba't ibang pamamaraan upang mapunan ang puwang na kwento ng bawat nagdaan. Laganap sa buong bayan ng San Diego, iba't ibang mga issue na siyang pumupukol at nagbibigay ng disenyo sa mga pangyayari na naganap kinagabihan. Lahat ay may kani-kaniyang bersyon upang hindi mapahuli sa baliktaktakan. Iniisip nila na kinakailangan nilang maibahagi ang kanilang mga palagay upang makasama sa pagdaloy ng istorya. Ating pakinggan ang bawat tinig ng mga karakter upang maliwanagan sa mga sumusulpot na mga balita at tulungan na ito ay matuldukan. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, bahid. Ang bahid ay ang pagpapahiwatig ng isang dumi o kalat na mayroong iniwan na marka upang matukoy kung ano ang inugatan o sinimulan ng bawat pangyayari. Ito ay kadalasang nagbibigay ng palaisipan upang matukoy ang mga bagay-bagay at mabigyan ng linaw ang paliwanag. Ikalawang salita, palapalagay. Ito ay isang usapin na walang malinaw na pinagmulan o hindi konkreto ang batayan. Isa itong issue na pinag-uusapan na mayroong dagdag bawas sa bawat parirala na nakakita at naririnig. Kung minsan, ito ay dulot lamang ng mga malawak na isipan na gustong bumuo ng isang kwento at maikalat sa karamihan. Maaaring ito ay ang mga malalayang kaisipan na may iba't ibang salinlahi ng bawat nilalang upang mabigyan ng mas malawak na diskusyon. Ikatlong salita, di mahulugang karayom. Isang matalinghaga na salita na pumupukol sa isang lugar na lubhang maraming tao o isang pook na wala ng espasyo. Hindi mabilang ang mga tao dito sapagkat siksikan at wala ng sapat na pwesto. Maaaring ito ay dinagsa ng karamihan sapagkat mayroon isang malaki at mahalagang pagpupulong na magaganap. Ikaapat na salita, itanan. Ang paglalarawan sa isang kilos na kung saan ay palihim na dinala ng isang binata ang kasintahan nito upang sila ay magsama ng walang basbas ng mga bawat pamilya o mga mahal sa buhay. Ang pagtatanan ay ginagawa sa kadahilanang ang magkasintahan ay pilit na pinaghihiwalay o kaya naman ay mayroong hindi sumang-ayon sa kanilang pagmamahalan. Tinatangka nilang tumakas sa pagnanasa na matuloy ang kanilang mga pinaplano na walang makakasagabal dito. Ang mga tauhan, Hermana Puti, Hermana Rufa, isang batang lalaki, mga sibil, mga lalaki, Bruno, isang utosang babae. Ang tagpuan,
Ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa lansangan, pagsikat ng umaga, buod ng kabanata. Kinabukasan, pasikat pa lamang ang araw ay may bahid na ng mga kaganapan sa mga kaguluhan na nangyari noong gabi. Lahat ng mga tao sa buong bayan ng San Diego ay takot na takot at tila katahimikan ang nagpadaig dito. Lahat ng mga bintana ay kapansin-pansin na nakapinid. Isang batang lalaki ang sumubok na dumungaw sa labas ng lansangan dahil sa nakabibinging kapaligiran. Sinundan ito ni Hermana Puti at ni Hermana Rufa, kapwa matandang babae na nagkatinginan at nagnitian. Ang tahimik na bayan ay napalitan ng hindi mahulugang karayom na animoy may pista sa sobrang ingay dahil sa palapalagay na mga nabuong kwento. Ayon sa mga kuro-kuro na napag-usapan, ang mga tulisan na umano na sumalakay at lumusob sa kwartel ay pinamumunuan ni Balat, kilala bilang isang barbaro at mandarambong na tao. Ang sabi naman ng iba, ito raw ay mga tauhan ni Kapitan Pablo. Ang usisa naman ng iba ay hinuli si Don Filipo. Ang mga kalalakihan naman ay nagtungo sa kwartel upang magsiyasat at makialam sa kung ano ang katotohanan sa mga naganap patungkol sa pagsiklab ng kaguluhan. Kumalat rin ang usapin sa pagtangka umano ni Crisostomo Ibarra na itanan ang kasintahang si Maria Clara. Napigilan lamang ito at tumulong ang mga Gwardiya Sibil kung kaya't hindi ito natuloy. Karunungan ng kabanata. Makinig sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Sariling isipan, sariling pananaw, at sariling puso't diwa ang ating ipinamamalas kung tayo ay nagdedesisyon sa ating buhay o sa anumang bagay na ating tinatahak o binabalak na maganap. Maaari tayong humingi ng mga payo sa ating mga pamilya at mahal sa buhay upang tulungan tayo sa malawak na pagdedesisyon. Ang mga mabubuti at masasama na kaganapan ay maaari nating maharap sa paglaon ng panahon. Ang hindi maganda na mangyari ay ang makinig at mag-focus sa isang kaalaman na wala kang matibay na pinanghahawakan. Ang makinig sa sabi-sabi ng iba o ang sabi-sabi ng ilan ay pagpapakita ng hindi magandang disposisyon at pananaw sa buhay. Kumbaga, walang bait sa sarili. Tayo ay may kanya-kanyang sariling isipan upang tayo ay tumimbang at magbalanse sa ating hinuhusgahan. Ang bawat ating mga naririnig sa paligid at nakikita. Matuto tayong alamin ang tunay na punot dulo ng mga pangyayari at iwasan natin ang manatili sa isang balita na walang kasiguraduhan at hindi tayo nakakapagpasya ng tama. Hindi ito nakatutulong sa ating sarili, bagkus nakasasama pa ito sa ating kapwa-tao. Pahiwatig ng kabanata. Isang kagalakan ang isipin na ang tao ay binigyan ng buong diwa at kumpletong pagkatao upang ito ay mag-isip ng tama para sa kanyang kapwa. Mayroong mata upang makita ang mga bagay-bagay,
Matanaw ang totoong ganda ng kapaligiran. Mayroong tenga upang marinig ang boses ng karimlan. Mapakinggan ang mga tinig ng kapayapaan. Mayroong bibig upang ipahayag ang walang maliw na pagmamahal sa kapwa at sa bayan. Ano na lamang kung ang mga mata, tenga at bibig ng isang tao ay gamitin sa isang mapanghusga na pagkakakilanlan. Dulot nito ay isang nakahihiyang pagkatao at nakamumuhing katauhan. Wala itong pinagkaiba sa isang pipit, bulag at bingi na nilalang. May kakayahan man upang ipagtanggol ang kapwa sa iilan, ay gagawa pa ng mga kwento na walang basehan at hahayaang malugmok ng tuluyan. Taas noo, kapakaya kung ikaw ang ginawa ng ganyang bagay? O yuyuko ka na lamang dahil sa kahihiyan mong tinataglay? O mga bata, ako ay magiiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. O mga kapanitikan, hanggang sa muling kabanata. Para sa kabanata 57 na pinamagatang Kaawa-awang Mga Talunan. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!